Inirekomenda ni Energy Secretary Jericho Petilla kay Pangulong Aquino na magdeklara ng State of National Emergency. Pero wala raw itong kinalaman sa kasalukuyang problema sa supply ng kuryente, kundi bilang paghahanda sa 2015 kung kailan inaasahang kakapusin ang supply ang ating bansa. Live mula sa Quezon City, may report si Julius Segovia. Julius? Jessica, nantanungin kanina si Energy Secretary Jericho Petilla kung may kakulangan ba o at may krisis na ba sa kuryente, hindi niya ito direktang sinagot. Pero sabi ni Petilla, magkakaroon daw ng kakulangan sa supply ng kuryente pagdating ng May 2015. Kaya naman daw talagang napapanahon na ang pagdedeklara ng State of National Emergency on Power. Narito ang aking report. About 4:20. Kay Energy Secretary Jericho Petilla na mismo galing, kailangan nang magdeklara ni Pangulong Noynoy Aquino ng State of National Emergency dahil sa nakikitang kakapusan sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Inirekomenda niya raw ito kay Pinoy 2 linggo na ang nakakaraan. I have to make a recommendation because meron pa tayong window to actually come up with generating capacity. So, kailan nga soonest dapat siyang mag-declare? Next month. Sabi ni Petilla, di raw kakayanin ng available power supply ang lumulubong demand kada taon. Sa Luzon, hanggang 500 megawatts na power deficiency ang nakaumang sa darating na Mayo ng susunod na taon. Mas kapos ang kuryente sa Visayas at Mindanao. There is an admission that by 2015, our supply does not give us enough elbow room. In other words, sa outlook namin actually, medyo magtutugma pa ang supply tsaka demand. However, it's so thin na may bumigay lang na isang 100 megawatt na plant, as small as that, you can go into red alert. There will be danger of going on red alert in May. Pagpupulungan ng iba pang economic managers ng Pangulo ang rekomendasyon ni Energy Secretary Jericho Petilla na magdeklara ng State of National Emergency. Bas-bas ng Kongreso rin ang kailangan para rito. Pero kung siyang tatanungin, dapat nang mabigyan ng emergency powers ang Pangulo sa lalong madaling panahon. Sakaling matuloy ang pagdedeklara ng State of National Emergency, may kapangyarihan ng gobyernong gumawa ng paraan para matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Posibleng magrenta ng modular gensets o kumontrata ng dagdag na planta. Paglilinaw ni Petilla, walang kinalaman sa aandap-andap na supply ng kuryente sa Luzon ngayon ang kanyang rekomendasyon. Ang Luzon Grid kasi ngayong araw, nag-red alert ulit sa datos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Higit 500 megawatts ang kulang na power supply sa rehiyon kaninang umaga. 4 pa sa higit 12 ng plantang nag-offline nung kasagsagan ng bagyong Glenda ang hindi pa raw tumatakbo. Kaya marami pang lugar sa Southern Luzon ang walang kuryente hanggang ngayon. Sa datos ng Meralco, brownout pa rin sa higit 260,000 customers nila, kasama ang higit 9,000 sa Metro Manila. Kung ihahambing siguro po ito dun sa mga nagdaang bagyo, most probably ito ay may itutulad ko dun kay Milenio. Kung saan talagang yung devastation masasabi kong mabigat. Hindi naman itinuloy ng Meralco ang abiso nitong 3-hour rotational brownout ngayong araw. Nakatulong naman daw ang pagbabalik operasyon ng San Lorenzo Power Plant at ang makulimlim na panahon. Jessica, dahil manipis pa rin ang reserbang kuryente sa Luzon, hindi naman nagkukulang sa paalala ang Meralco sa mga customer na magtipid pa rin sa konsumo ng kuryente. Jessica. Julius, clarification, ano ang ibig sabihin ni Secretary Petilla na itong paghingi niya ng Declaration of National Emergency, no less from the President, has nothing to do with the current supply, energy supply now, at it has more to do with 2015? Ano ito? Kulang ba ang kuryente ngayon o hindi? Actually, ang binabanggit, Jessica, ni Secretary Petilla sa atin kanina sa 2015 pa talaga yung sinasabi nilang power shortage, partikular sa tag-init. Ito yung Abril at Mayo. Kaya sinasabi ni Secretary Petilla na ngayon pa lang daw, habang may mga nalalabi pang buwan bago itong summer nga of 2015, dapat na raw maideklara itong State of National Emergency kung saan mabibigyan ng kapangyarihan itong Pangulo para mas mapabilis itong, it's either kasi, Jessica, ang binabanggit ng DOE, kung kumontrata sila nitong mga dagdag na planta o di naman kaya rumenta o magrenta sila nitong mga modular gensets na tinatawag, Jessica. Pero pwedeng i-interpret kasi yan na semantics kasi kung preparation, kaya nga siya gusto niya nang magdeklara ng national emergency ngayon for preparation purposes din Hindi ba will it not serve a better purpose kung ngayon pa lang sabihin na niya na ngayon pa lang may problema na tayo? Kasi
Di ba may El Nino ngayon? By September, dry season na yan all the way to summer. Kung sa summer pa lang natin po problemahin ito, kaya nga nagkaroon ng problema ngayon in the first place dahil hindi rin napaghandaan ng mas maaga, di ba? Actually, Jessica, binabanggit sa atin ni Secretary Petilla kanina, nung bago pa lang siya maupo, talaga namang aminado na sila na posible talaga magkaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente pagdating ng 2015. Dahil nga sinasabi nila, 3 to 4 months pa ang bubunuin bago maitayo ang isang planta. Si Secretary Petilla, kung ating matatandaan, 2013 nang manungkulan bilang kalihim ng Department of Energy at sinasabi niya nga, meron na raw siyang dinatnan pa na mga planta na may, Jessica, ito kasi may mga tinatawag na indicative at saka yung committed plants. Ibig sabihin, nung siya inaupo, meron doon mga indicative plants na mga private sector na gustong magtayo ng planta. Pero after which, meron ng, kumbaga, parang nandun na yung commitment na magtatayo na. Pero sa ngayon, binabanggit ni Secretary Petilla na mukhang meron yatang mga ilang planta na nag-commit na mukhang umaatras. Kaya ito yung sinasabi nila na kaya talagang napapanahon na ngayon pa lang mag-declare na ng state of national emergency, Jessica. Nandun na tayo, naintindihan natin yung basis, no? Pero siguro ang pinatutungkulan lang ng question ko hindi kaya magkaroon ng mixed signal na sinasabi niya may emergency tayo sa 2015 pero kailangan nating maghanda na. Kaya lang kung ngayon hindi niya sinasabi na may problema talaga ngayon, although sinasabi naman nila na manipis ang energy, ang reserba natin, 'di ba, sa kuryente. Yun ang how they put it, no? Pero parang baka magka-confusion pa Ano ba talaga? Meron ba o walang problema sa kuryente sa ngayon? Gayong napakaraming tao, wala pa rin kuryente at meron pa rin, walang assurance na hindi tayo magkaka-brownout mayat-maya, di ba? Correct. Actually, Jessica, ilagay lang natin sa tamang perspektibo. Yung mga nararanasan nating brownout ngayon dahil sa pagbagsak nitong binabanggit nga ng DOE na higit 12 ng planta raw na bumagsak nitong kasagsagan ng bagyong Glenda. Ngayon, 4 pa, kung hindi ako nagkakamali, Jessica, 4 pa dito sa mahigit 12 ng planta yung hindi tumatakbo hanggang sa mga oras na ito. Kaya ito raw yung dahilan, kaya nanatiling manipis ang reserbang kuryente sa Luzon. Ang sinasabi naman ng DOE, pag daw natapos itong linggong ito, posible na raw na tumakbo itong mga plantang nag-offline at kung sakasakali, babalik naman na raw sa normal ang sitwasyon sa Luzon. Yung binabanggit talaga nila. Kanina, Jessica, nang tanongin natin Secretary Petilla, hindi natin mawari dahil sa araw-araw ko rin pagko-cover sa kanya. Parang hindi lang siguro niya direktang masabi na talagang as of this time may power crisis na. Ang binabanggit niya, ito daw ay iba doon sa naranasan nating epekto nga ng bagyo at iba naman yung nagiging projection nila come May 2015, Jessica. Clarification lang kasi, Julius, bago pa tumama itong si Glenda, meron ng rotating brownouts na the weekend before tumama yung bagyo, meron na tayong rotating brownout dito sa Metro Manila. In any case, let's leave it at that. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.